Is what the Bible says, reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Give instruction to wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Verse 10 says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. And in verse 11, for by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. For the first Sunday of this year, I want to preach lessons learned from year 2020. Ano yung mga bagay na ating natutunan from the past year that we can bring to this year 2021? Shall we go to the Lord in prayer? Lord Heavenly Father, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat. Who are we, Panginoon, na kami ay naririto, nakapagpupuri, nakakapanalangin, nabubuhay. After all, Panginoon, ang mga pangyayari from the last year, it's only by your grace na kami ay patuloy niyong pinahiram ng buhay. Dalangin namin, Panginoon, that we find purpose. Mayroon pong dahilan why you extend our lives. Patuloy niyo po, Panginoon, kaming busugin ang inyong salita. Patuloy niyo po, Panginoon, kaming i-remind aming mga ginagawa. Lord, this morning, sa aming pagbulay-bulay, nawa, Panginoon, ay madala po namin ang mga pagpapala, ang mga karunungan at ang mga aral na hatid sa amin ng nakaraang taon. Sa umaga pong ito, sa aming mga tagapakinig, maging sa aming mga online viewers, gamitin niyo po ang mensaheng ito upang maging paalala at kalakasan sa bawat isa. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin sa inyo, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. Lessons learned from the year 2020. Hindi natin makakalimutan ang taong 2020. Although every year brought us different experience, may pagpapala, may pagsubok. But 2020 is a different year for us. Meron po akong mga ilang bagay na in my personal view ay aking natutunan from the year 2020. I won't take long, bagamat mahaba ang aking puntos. Maaring ito po ay mga bagay na inyo ring natutunan na maaari nating bitbitin. This is not a exegetical message. This is a very practical message na magagamit natin sa taong ito. 20 things I learned from the year 2020. 20 bagay na aking natutunan sa nakaraang taon. And probably the same learning that you experience. Number 1, what I learned or what we learned from the year 2020 is to expect the unexpected and be ready to adapt. Asahan mo mga bagay na hindi mo inaasahan at maghanda ka sa anuman darating sa buhay. Life is uncertain. Who knows na pagpasok ng taong 2020, as we said, this year is a year of vision. This year is a year of new beginning. Pero maraming mga bagay na hindi nating inaasahan na bigla na lang dumadating. What I learned in life, be ready for the things that are unexpected. May mga sudden events na maaaring dumating sa buhay. Mga sudden changes. Sino magsasabi na magbabago ang mundo? Sino magsasabi na mawawalan ka ng trabaho? Sudden changes. Sudden problem, sudden death, mga biglang kamatayan. Lahat po ng mga bagay na ito ay tinuro sa atin that life is uncertain. Although we keep on dreaming, but that dream is just a dream until we reach that dream. Hindi tayo ay nangangarap, pero ang buhay ay walang kasiguraduhan. Expect the unexpected. Itinuro sa atin ng 2020 na
We should learn to expect and to accept what is worse. Sa dami ng nangyari po sa taong 2020, marahil ang iba sa inyo ay hindi na nabibigla. Meron tayong nabalitaan, calamities, iba't ibang antas, lindol, bagyo. Expect the unexpected. Sino makakapagsabi, Paskong Pasko ay lilindol? Sino makakapagsabi, bagong taon ay napakalakas ng ulan at bumaba? Those are times that you are supposed to be joyful, nasa labas, kung tutuusin, a perfect day, but expect the unexpected. Expect worse and adapt for change. Those who survived this year 2020 are not the wisest, are not the strongest, but those who accepted and who adapted for change in their life. Maraming biglang pagbabago ang binibigay ang mundo. Pero the reason bakit tayo nakasurvive, of course by the grace of God, bakit tayo nabuhay, sapagkat tinanggap natin ang katotohanan na ito ang hamon ng buhay. It is not always a blessed day. Sometimes there is a trial, may mga trial sa buhay, may mga hindi inaasahan, calamities, corruptions. Hindi na tayo nabibigla. Yung mga righteous people, mababalitaan mo, may mga anomalya sa gobyerno, yung mga taong hindi mo inaasahan, mga patayan, contagious disease, mga naglabasang iba't ibang uri ng sakit, chaos in family, mga kaguluhan, broken relationships. Expect the unexpected. Be ready to adapt. Be ready for change. Not just expect the unexpected. Pangalawang bagay na siguro natutunan natin from the year 2020, hindi lamang yon, a year is tough, but still you can laugh. Mahirap ang taon, mahirap ang buhay, pero ang Diyos bibigyan ka pa rin ng rason para ikaw ay pangitiin. All of us, probably, naging buka ng ating bibig na napakahirap ng taong ito. Maaring lahat tayo ay nagkaroon ng kakaibang experience, nagkaroon tayo ng mga unexpected sa ating buhay. This is a very tough year at hindi naman natin i-deny, talagang mahirap ang taong ito. This year is tough, but still, you can laugh. What I learned bilang tao, bilang Pilipino, talagang ang mga Pilipino ay masasayahin. COVID cannot stop us. Calamity cannot stop us. Ang Pilipino ay talagang linikhang masiyahin. Pero hindi ka lang Pilipino. Ikaw ay isa pang Kristiyano. Kaya no matter what may brings to our life, ano man ang dumating, ang aking natutunan, ang Diyos bibigyan ka lagi ng rason para ikaw ay muling ngumiti. We can laugh at this time. Kaya makikita natin mga kapatid, sino makakapagsabi on Christmas Day, on New Year's Day, before this pandemic came on month of March, April, May, June, iniisip na natin ano kaya ang mangyayari sa Pasko. Na-imagine nyo ba yun before? Ano ang itsura ng Pasko? Pero sino makakapag-imagine na kaya pa rin nating maging masaya? Tinitingnan ko, ini-scroll ko yung aking Facebook, kita ko ang mga pamilya, magkakasama, mga nakapare-parehas pa ng damit, puno ang lamesa ng mga pagkain, masasarap, may mga kasiyahan, may mga regalo. Sa hirap ng buhay, pero ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng rason para tayo ay laging masaya. A year is tough, but God will always provide a way for you to laugh. Number 3, save money in case of emergency. Ipinakita ng pandemic na ito kung ano ang magiging buhay mo pag ikaw ay nawala ng trabaho. Month of March, month of June, we struggle. Sino makakapagsabi na hindi lang isang araw, 2 araw, almost a month or more than a month, nasarado ang mga negosyo, nasarado ang mga establishmento. Doon natin ipinakita kung paano ilang araw ka lang palang mabubuhay. Umasa tayo sa mga ayuda, umasa tayo sa mga tulong.
Hindi natin napaghandaan ng mga bagay-bagay. But if we will just save money, you can use it in times of emergency. Mahalaga, even the Bible taught about saving. Mula sa langgam na pinakang maliit na hayop, ginamit ng Diyos kung paano pinaghahandaan ng buhay. Ang langgam na maliit ay may kakayahan. How much more tayo? Paghandaan natin ang buhay. Tinitingnan ko tong taong ito, sabi ko, Lord, come what may, expect the unexpected. Huwag naman, panalangin natin na talagang maging isang malaking breakthrough ang taong ito. But what if? What if there's another pandemic that came? Will you survive this year? Will you survive this year? Ilang days kang mabubuhay nang hindi umaasa sa tulog? Ilang days mong mapapakain ng iyong pamilya? Hindi kailangan napakalaki ng ating naiipon. Pero ipinakita sa atin, mahalaga yung may ipon. Kahit yung mga barya-barya sa alkansya, alam nyo, pag nabuo nyo yan, marami rin yan. Mapapakain din kayo yan ng ilang araw. Mahalaga yung may ipon. Hindi sa tayo ay wala ng panahon para i-refresh ang ating sarili. Hindi sa tayo ay wala ng panahon para i-treat ang ating sarili. Pero napakahalaga, itinuro sa atin, save money in case of emergency. Hindi laging may ayuda. Hindi laging may tulong. Sometimes, you need to live by your own. Save money in case of emergency. Sino sa inyo ang may mga binuksang alkansya nitong pandemic o nitong Pasko? Si Sister Grace, nakita ko, may binuksan nitong Pasko. Sa isip-isip ko lang, hindi pa binuksan nung pandemic, nung mga lockdown, ibig sabihin, buhay pa. No? Mahalaga. Even ako ilang beses ako nagbukas ng alkansya nitong pandemic, nitong Christmas, nakakaipon. Mula sa barya, ito'y maring magligtas ng iyong buhay. Save money. Turuan natin from very practical message. Turuan natin mula sa bata hanggang sa ating nakatatanda. Let us save money in case of emergency. Number 4, I realize and I learned that people really need the Lord. Nakita po ng panahong ito, pinakita ng 2020, na magpakalayo-layo ka man sa Diyos, sikapin mo man na buhayin ang sarili mo, may maganda kang trabaho, mataas ang iyong posisyon, kaya mo ang buhay mo, but time will come, ipaparealize sa'yo ng Diyos, kailangan mo ako. Walang magagawa ang trabaho mo, walang magagawa ang posisyon mo, walang magagawa ang kapangyarihan mo. Lahat tinuruan ng Diyos, ibinagsak ng Diyos. God humbled us so that we will realize you need God. Alam nyo, preview pa lamang ito na ipinapakita ng Diyos na kailangan niya tayo. Why do we need God? Because He is sustainer, He is our protector, He is our blesser. We need God. We need those attributes of God while we are here in this world. Habang tayo ay nabubuhay. Pero alam nyo, ang nakita kong pinakang kailangan talaga natin, ba't kailangan natin ng Diyos? Because no matter what, makalampas ka man sa pandemic, makalampas ka man sa lindol, sa bagyo, sa baha, darating at darating yung time yung kamatayan. At sa oras ng kamatayan, doon mo marirealize, Diyos lang ang makapagliligtas sa'yo. You need God. Iiwan ang lahat ng kayamanan, iiwan ang bahay, iiwan ang mga mahal sa buhay. It's between you and God. People need the Lord. Sana na-realize po ng tao na hindi lamang yung pagkain, hindi lamang yung mga ayuda, trabaho. This year, ipinakita kung ano ba talaga yung essential. Mahalaga ang ating mga pinupuntahan pang araw-araw. Mahalaga na mayroong gobyernong tumutulong. Mahalaga ang pag-aaral, kaya ipinursu ang ating pag-aaral. Maraming essential na bagay, pero sana, ang isa sa natutunan ng mundo, people need the Lord. Kailangan ng tao ang Diyos. Time will come in your life, lalapit at lalapit ka rin sa Diyos. Babalik at babalik ka rin sa Diyos. Ang pandemic na ito ay isang paraan ng Diyos upang tayo ay katukin. Upang tayo ay muling kausapin. Marahil dahil sa iyong possession, dahil sa iyong posisyon,
dahil sa iyong mga bagay na nasa paligid, mga taong nasa paligid, hindi na natin naaalala ang Diyos. Because we can live by our own. But this pandemic taught us that people need the Lord. Another thing that we can learn from this pandemic, life is tough, but God is enough. Mahirap ang buhay, pero sapat ang Diyos. Ipinakita ng Diyos na maaari kang mawalan ng trabaho, maaari kang mawalan ng negosyo, maaring mawala ang iyong mahal sa buhay, maaring mawala ang mga material na pinangahawakan mo sa buhay. Pero hanggat kasama mo ako, sasapatan kita. Life is tough, but God is enough. Can you imagine how we survive this year, lalo na po kung kayo talaga ay dumanas ng walang-wala? Pwede palang mag-survive ang tao na talagang hindi nagtatrabaho, ilan kayong kumakain. Pwede ka palang mag-survive kahit nawala ang ilan sa mahal mo sa buhay. Pwede ka palang mag-survive kahit ano man ang dumating na pagsubok. Basta kasama mo ang Panginoon. His grace is sufficient. It is the Lord's mercy that we are not consumed. Biyaya lang ng Panginoon. Great is thy faithfulness. Life is tough. Hindi na mawawala yon. Given po, mahirap ang buhay. But our God is enough. He will supply for our needs according to our riches. Ipinakita ng Diyos na ang lahat ay channel lang of blessing. Ang lahat ay means lang of living. Pero bandang huli, ang Diyos at Diyos ang magbibigay ng supply mo sa buhay. Mawala man ang lahat, mawala man ang mga pipeline ng ating ways to survive and to live. But as long as you are living with the source, hindi po tayo mauubusan, lagi niya tayong sasapatan. Number 6, worries and worship cannot be together. Worries and worship cannot be together. Hindi pwedeng nagtitiwala ka sa Diyos, pero punong-puno ka ng pangamba at takot. Hindi pwedeng nagpupuri ka sa Diyos, pero ang puso mo ay punong-puno ng pangamba at takot. A prayer of a righteous man availeth much. Pag merong mali sa ating puso, kasalanan, maging yung ating mga pagdududa, kawalan ng pananampalataya, takot at pangamba, we cannot worship God. We cannot please God. Kaya pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, talagang sikapin natin na anuman yung ating bigat ng puso, let us allow God na pag-aanin ng ating puso. You will not experience the attributes of God kung laman ng puso natin ang mga bagay na ito. Worries and worship cannot be together. Kung meron mang lugar na sana tayo ay napapayapa, yun na yung lugar na kung saan nandun ang presensya ng Diyos. Kung meron mang lugar na tayo ay nabibigyan ng pag-asa, samantalang naiibsan ang ating mga problema, na yung lugar na kung saan tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Worries and worship cannot be together. And fear has nothing to accomplish. We cannot control what comes in our mind. Lagi kong sinasabi, hindi naman pwedeng hindi ka matatakot. Hindi pwedeng hindi ka magwo-worry. Kasi nandyan reality talagang ipinakita.
cannot control what comes in your mind, but you can control what stays on your mind. Kaya mong kontrolin kung hanggang kailan yung takot. Kaya mong kontrolin kung hanggang kailan ka mangangamba. Kaya mong kontrolin kung hanggang kailan ka masasaktan. Fear has nothing to accomplish, but in the end, you will realize, walang magagawa ang takot at pangamba. Ang alam ko lang may dadagdag sa iyo ng takot at pangamba, high blood, consumption. Pero hindi talaga makakatulong sa pagresolba ng iyong problema. Hindi naman ibig sabihin na talagang susuungin natin ang mga problema, ang mga virus, hindi tayo natatakot, no. What I realize, kung yung fear na yon, yun na lang lagi ang babalot sa iyong puso, sa iyong isip, hindi ka makakamove on. Yung worries, babaunin mo hanggang 2021. Yung sakit na iyong naramdaman from the year 2020 hanggang ngayon, bitbit mo. You will not accomplish anything. Fear has nothing to accomplish. Alam niyo po ba, maraming takot at worries nakaraang taon, hindi naman talaga nangyari. Yung takot na takot ka, paano kaya kami nito, paano anak ko, makakabayad kami. But in the end, hindi naman lahat nangyari. Ang nangyari lang, ilang araw kang hindi pinatulog. Ang nangyari lang, ilang araw kang naging nakasimangot. Ang nangyari lang, ilang araw kang naging magagalitin. Pero yung kinakatakot mo, hindi naman talaga nangyari. Oo, totoo, nawalan ka ng trabaho, pero yung takot mo na paano kami magsusurvive, mabubuhay pa kaya kami, hindi naman nangyari. Why? Fear has nothing to accomplish. Always remember this. Given ang lahat ng bagay, makikita at makikita mo, mararamdaman at mararamdaman mo, may experience at may experience mo. Ang fear, darating at darating yan. Yung takot, darating at darating, yung pangamba, yung anxiety, yung sakit. It will come in your mind. Hindi sarado ang puso mo, hindi sarado ang utak mo, hindi sarado ang mata. Pero ikaw ang magdidikta hanggang kailan mananatili ang mga bagay na yan sa puso. But in the end, you will realize, fear has nothing to accomplish. Lesson number 8. Faith to God is very, very essential. Napakahalaga kung hanggang saan ka magtitiwala sa Diyos. Alam nyo, napakahalaga. Nasukat ang ating pananampalataya. Dumating tayo sa point that it seems that we are at the end of your rope. Pero kung hindi tayo nanampalataya sa Diyos, hindi tayo aabot sa puntong ito. Sinukat kung gaano tayo nagtitiwala, fasting, praying, believing, it is very important. Lilitaw ang antas ng iyong pananampalataya kung ikaw ay dumadanas sa matinding pagsubok. Yung alam mong wala nang magagawa, pero nananampalataya ka, may magagawa pa rin ang Diyos. Oh, thank God for that precious faith. Salamat sa Panginoon sapagkat sinapatan niya tayo ng pananampalataya. May mga pagkakataon na hindi na talaga natin alam. But what brought us here today, it is because we put our faith and trust to our God. Sa bawat hamon at takbo ng buhay, lagi nating tandaan, mahalaga ang pananampalataya sa ating Diyos. Oh, we cannot see Him, but we can feel Him. We can experience Him. By faith, we walk with God. Number 9, ano po yung ating mga natutunan pa? Practical lang tayo. Take precious time with your family. Give value to your family. Make time with them. Make memories with them. Life is uncertain. Hindi ibig sabihin malakas ka, it will guarantee that you will reach your dream age.
Kaya kung may pagkakataon na tayo ay binibigyan ng pagkakataon na maging masaya sa pamilya, sikapin nating maging masaya. Eliminate negative spirit. Hadlangan natin yung mga pag-aaway. Huwag nating papasukin ang diablo sa ating pamilya. Sayang ang mga tagpo na tayo ay magkakasama. Why? Itinuro sa atin. Hindi tayo laging magkakasama. Take precious time with your family. That when we experience the unexpected time, we will not regret na nasabi natin, have good memories with them. Having good memories or being in your home or in your house will not guarantee that you have a precious time. Hindi ibig sabihin na kayo magkakasama sa bahay ay kayo ay merong precious time. Children, young people, sa ating mga magulang, take precious time. Huwag niyong hayaan na maghapon ang nakausap lang ng inyong mga anak ay cellphone, Facebook, friends sa messengers. Ito yung time na samantalahin natin habang tayo ay pinagsasama-sama pa ng Panginoon. Take time with them. It's good that you have your family altar. We really enjoy our precious time, our precious family time this pandemic. Isa sa mga biyaya ng Panginoon, although dumadanas ng matinding pagsubok, yung aming family pinagsama-sama niya. It's been a long time. Dumating yung time na ang ating pastor, sila na lang yung nakatira dyan sa bahay. 3 palapag, napakaraming kwarto, sila lang ang nakatira. Si Jane ay nasa Ormoc, Pastor Lem nasa Mandaluyong, sino pa? Si Kuya Albert ay nasa Pola, kami ay nakabubod ng bahay. Pero this year, inalaw ng Panginoon na isang bahay lang kami. At you know what? We enjoy our precious time. Kami mag-aama talagang lagi kami lumalabas, kumakain, kwentuhan, sa taas. Meron kaming terrace day kung saan doon kami nagkwentuhan ng take precious time. Kasi what I realize, may mga bagay na hindi mo na pwedeng ibigay, may mga bagay na hindi mo na pwedeng gawin. What is just certain is what you have today. Yung oras na meron ka ngayon, yun lang ang pwede mong panghawakan. Kung kayo ay magkakasama, samantalahin nyo yung pagkakataon. Teach your child, turuan nyo sila, i-train nyo sila sa inyong mga anak, mahalin nyo ang inyong mga magulang. Take precious time with your family. Sayang ang panahon kung nasa bahay pero walang komunikasyon. Sayang ang panahon kung pinagsama-sama kayo. At kung kayo man ay hindi pinagsama-sama, take time to communicate with them, kamustahin nyo sila. God gave us all the technology and all the ways upang ma-reach natin ang mga mahal natin sa buhay. At kung kayo ay nasa bahay, pahalagahan kung sino ang nandun. Huwag laging hanapin ang wala at hindi nabigyan ng value kung sino ang natitira. Lagi kong sinasabi, pag Pasko, laging hinahanap, bakit wala si ganito, bakit wala si ganito. Yung mga umuwi din naman, na nag-effort din, hindi mo na napansin kasi lagi mong hinahanap yung wala. Take precious time with them. Number 10, giving, sharing in times of desperate need is unforgettable. Alam nyo, na-realize ko ngayong taong ito, kahit ikaw pala ay giver, darating yung time, mangangailangan ka rin. At pag ikaw ay dumating sa punto na desperate, dumating sa punto na talagang hindi mo alam, walang-wala, at ikaw ay nakatanggap, hindi mo makakalimutan yung taong yun at yung bagay na. Kaya kung ikaw ay pinagpala sa panahon ng pandemya, kung ikaw ay pinagpala sa anumang pagsubok ng bahay, if you have an opportunity to share, to give, give. Kasi darating yung time, ikaw naman ang bibigyan. Just so, and someday you will reap. Masayang magbigay, masaya rin makatanggap.
Giving in times of desperate need is unforgettable. Naranasan nyo ba ngayong taong ito na hindi nyo na alam or maaring mabigat ang inyong pinagdaanan? Probably not last year. Probably sometime in your life, kayo ay may sakit, kayo ay nasa ospital, merong mga malalaking pangangailangan. It can be a gift materially. It can be a gift or support emotionally. Yung mga taong nakakasama natin sa mabibigat na pagsubok ng buhay, those are unforgettable. And I thank you everyone, sa inyo po, na kayo ay nakakasama namin sa panahon ito. Napakahalaga na meron tayong kasama at hindi ka nag-iisa. Number 11, ano pa yung pwede nating matutunan? When you are at the end, when you are at your end, you will find your true friend. Sa panahon na ikaw ay walang-wala, sa panahon na ikaw ay lugmok na lugmok, sa panahon na wala ka ng pakiramdam mo, wala ka ng value, sa panahon na ikaw ay nalalagay sa isang hindi magandang sitwasyon, doon mo marirealize sino talaga ang mga tunay na nagmamahal sa iyo. Doon mo malalaman kung sino sa mga kamag-anak mo ang talagang tapat sa iyo. How they will value you pag wala ka na. How will they value you pag may sakit ka na? How will they value you pag wala ka na? When you are at the end, you will find your true friend. May mga discriminations, iba't iba, maaaring maranasan. Pero dito mo makikita yung mga precious na tao sa iyong buhay. Number 12. Your lips, yung iyong bibig, your lips that curse God is the same lips that will bless God after He revealed His perfect plan. Yung labi mo na maraming katanungan sa Diyos, bakit? Yung labi mo na halos sumpain mo na ang Diyos, ay siya ring labi na gagamitin mo upang purihin ang Diyos. Matapos niyang ipakita sa iyo, ito pala ang plano niya sa buhay mo. We have all our momentary doubt. May mga time na talagang tayo ay nagtatanong sa Diyos, Lord, why me? Lord, bakit? Lord, alam niyo ba ang ginagawa niyo? Lord, bakit hindi ito? Lord, ayoko na. Lord, totoo ka ba? But the same lips that you used to curse God, pag ipinakita ng Diyos, someday He will reveal His plans at marirealize mo, kaya pala, it is the same lips that you will bless God at sasabihin mo, Lord, salamat, mas marunong ka sa akin. May mga pangyayari sa buhay that God denied our prayer, delayed our prayer. But God just directed us to the perfect will of God. Meron tayong mga ganong moment na na-realize natin, kaya pala siya hindi ko nakatuluyan. Kaya pala hindi ako nakapagtrabaho. Kaya pala ako'y nawalan ng trabaho. Kaya pala kami nasunugan. Kaya pala kami ay namatayan. But those moments are those moments that we have many questions to God. But after a year, after a days, and it all came to pass, na muling ipinapakita sa iyo ng Diyos ang plano. Same lips that you will bless the Lord our God. His ways is perfect. Number 13, trials will draw you close or far away from God. Ipinakita ng taong ito, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa tao sa oras na siya ay dumanas ng matinding pagsubok. Either it will draw him close to God, lalo siyang lalapit sa Diyos, lalo niyang hahanapin ng Diyos, lalo siyang magtatapat sa Diyos. O ito yung magiging dahilan upang siya'y mapalayo sa Diyos.
Trials will draw you close or far away from God. Following Christ and disobeying Christ both have the same price. Parehas meron. Maglingkod ka sa Diyos, may problema. Hindi ka maglingkod sa Diyos, may problema pa rin. Maglingkod ka sa Diyos, nandiyan pa rin ang COVID. Hindi ka maglingkod sa Diyos, nandiyan pa rin ang COVID. Trials will draw you close or far away from God. But it's another thing na may problema. Pero alam mo, may Diyos kang kasama. Sana ang Diyos ay kumakatok sa tao. Ang Diyos ay kumakatok sa bawat Kristiyano. Mga kapatid, ito ay panawagan. Ipinakipakita ng Diyos, you need me. How come that you need God, but you draw far away from God? Tatanungin mo ang tao, mahal mo ba ang Diyos? Kailangan mo ba ang Diyos? Halos lahat naman magsasabi, kailangan namin ng Diyos, mahal namin ang Diyos. Kung talagang kailangan mo ang Diyos, bakit papalayo ka sa Diyos? Kung talagang mahal mo ang Diyos, bakit wala kang time para sa Diyos? Our talk should be our walk. Mahirap, madaling sabihin, pero yun ba ang lumalabas sa ating ginagawa? But thank God, nandito tayo ngayon. Sapagkat after realizing na ako ay lalayo sa Diyos, sisikapin kong isurvive ang sarili, sisikapin kong itaguyod ang sarili. But in the end, God make us realize that without God, it is impossible. Na kung wala ang Diyos, imposible ang lahat para sa atin. Trials will draw you close or far away from God. Number 14, are you there? Amen. Genuine thankfulness will lead to faithfulness. Ang totoong nagpapasalamat ay tutungo sa pagtatapat. If you are really thankful, you will be faithful. It applies to any relationship. Pag ikaw ay thankful sa iyong asawa, blessed ka sa iyong asawa, tinuturing mo talagang siya'y blessing, you will be faithful to him. You will be faithful to her. Pag ikaw ay thankful, gagawa ka ng paraan. How shall I render? Ano yung aking maibabalik? Ano yung aking maibibigay? Magiging mataas yung value ng taong ito sa iyo. You will give honor. Why? You are thankful. Same as true with God. If you are really thankful, how come that sometimes we are not faithful? Madaming ganyan. Buksan niyo yung mga Facebook. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Feeling blessed. By lips, we are thankful. But are you faithful? Genuine, sincere, ang talagang totoong nagpapasalamat sa Diyos, magtatapat sa Diyos. Imposibleng hindi ka magtatapat sa Kanya. Yung tao man, makita mo yung tao sobrang bait sa iyo, yung taong ito, binebless ka ng taong ito, itong taong ito, sinamahan ka sa problema, itong taong ito, talagang binalyo ka, imposible na hindi ka magtatapat sa Kanya, imposible na hindi ka magre-render ng kahit anuman para sa Kanya, imposible na hindi ka maglalaan ng panahon sa Kanya. Genuine thankfulness will lead to faithfulness. What shall I render unto the Lord? Yan ang tanong in the book of Psalms. Ano ang pwede kong maibigay sa Diyos sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa akin? Everything belongs to God. Sa Diyos din galing. Pero yung ating katapatan, yan ang pwede nating ibalik para sa ating Diyos. Genuine thankfulness. Tandaan nyo to. Every time. Remember this. Every time nasasabihin yung thank you, Lord,
Every time na mapipil mo na ikaw ay thankful, isipin mo rin, ikaw ba ay faithful? Kasi kung hindi, it's not a sincere thankfulness. It's not a sincere or genuine thankfulness. Ang tunay na pagpapasalamat ay nagdudulot ng pagtatapat. Number 15, sometimes precious blessings can be found in times of sufferings. Expect the unexpected, expect the worst. Pero meron ding mga unexpected blessing na ibinibigay ng Diyos sa panahon ng suffering. Meron tayong mga kung kailan nagkaroon ng pandemic, tsaka ipinagpala or ibinigay ng Diyos ang mga bagay na ito. Moses. Nung si Moses ay nasa wilderness in the backside of the desert. It is not an unusual place. Nakatira siya sa palasyo. Together with Pharaoh, the prince of Egypt during that time. May mga servant, pagkain, dinala siya ng Diyos. Nagpakalayo-layo siya dahil siya ay pupunta sa disyerto at the backside of the desert. Napakadilim ng lugar na yun. Walang servant, hindi na siya prinsipe. Nowhere. A wilderness, a place of suffering. But on those place, dun sa lugar na yun, dun pa ibinigay ng Diyos yung mga kakaibang blessing na hindi niya na-experience nung nandun siya sa palasyo. What are those blessings? On those mountain, he found the mountain of God. On those desert, he found the mountain of God. And on that mountain of God, he talked to God. Nakausap niya ang Diyos. Hindi lang nakita ang Diyos, hindi niya lang nakausap ang Diyos, nakita niya ang Diyos. He found the mountain of God. He found the miracles of God, the burning bush. And he found his mate. Doon niya nakita ang kanyang napangasawa. Isn't that amazing? That in times of suffering, dati hindi mo marinig ang Diyos, dati hindi mo ma-realize kailangan mong Diyos, dati nakikinig ka ng mensahe pero hindi mo mapasok sa iyong isipan. Pero doon sa panahon na ikaw ay maraming problema, sa panahon na ikaw ay nasa wilderness, that's the time that God talked to you. That's the time that you see Jesus in your life. That's the time that you will experience miracle in your life. You know what I realize? Miracle happens in the wilderness. Yung miracle, hindi yun nangyayari pag sagana ka. Anong miracle doon? Sagana ka nga eh. Yung miracle, hindi yun nangyayari pag malakas ka. Yung miracle, hindi yun nangyayari pagka marami ka. Marirealize mo lang, may experience mo lang yung miracle pag nandun ka sa wilderness. Sometimes precious blessings can be found in times of suffering. Marami tayong mga unexpected blessing din. Amen? Marami. Sa totoo lang, lagi kong sinasabi, mahirap, pero pag nakikita ko ang tao, bukang bibig lang yun. May mga blessing pa rin ng Panginoon. Sabi ko nga nakita ko doon sa tag ng Lazada at Shopee. Year 2020, since then, ang pinakang mataas na sale na nangyari sa kanila, year 2020, paano? Walang pera ang tao, pero ngayon pinakamaraming bumili. Maya't maya ang mga padala. Year 2020, ito pa yung panahon na minsan bless tayo ng Panginoon ng iba't ibang material na bagay. Each of you can testify. Huwag mong tingnan. Buti pa sila ganito. Meron ka rin. Sometimes precious blessing can find in times of suffering. Ano yung blessing na kung kailan pandemic, ngayon ibinigay sa'yo ng Diyos? Number 16. Like this, God knows your peak and knows when to peak. Alam ng Diyos ang hangganan mo. Alam ng Diyos hanggang kailan mo kaya. Alam ng Diyos when you are at the end of your rope. Alam ng Diyos pag bibitaw ka na. And at the nick of time, bago ka pa sumuko, bago ka pa bumigay, kukuhanin ka niya. Tulad ng isang tatay
Pag yung isang kanyang anak ay binibiti niya sa puno para tumibay ang mga bisig, nangangalay na, nagkakawag na. Pero pag alam niya na hindi na kaya, nandun ang Ama para sumalo. Ganon din ang ating Panginoon. God allows us, ini-stretch tayo ng Panginoon, deep more, kaya mo pa yan. Pero pag we are about to give up, God is there. God is there. Ano man ang lalim ng ating problema, ibabangon tayo ng Diyos. God knows your peak. Lagi ko na lang iniisip pag may mga dumadating na mabibigat ng problema, we are built for this. I am built for this. Yung mga sasakyan, merong motor na pang mountain, merong motor na pang long ride, iba't ibang gamit eh. They are built for this. They are built for that. Ginawa yun kasi alam ng creator, alam ng inventor na yung motor na yon gagamitin sa ganung lugar. We are all created individually. Iba-iba ang pagkakagawa sa atin ng Diyos. Although we are on the same image, but in the end, God built us for this. Alam ng Diyos ang hangganan ni Kuya Gary. Alam ng Diyos ang hangganan ni Christian. Alam ng Diyos ang hangganan natin. When you are at the end of your road, alam niyo yung tali, may kakapitan ka pa, may kakapitan. Pero pag yung dulo na, yung sunod, wala na. Kapit lang. Hanggat kaya mo, just hold on. Help is on the way. Bago ka patuluyang bumagsak sa ground, sasaluhin ka ng Panginoon. God knows your peak. Ano yung mga matitinding problema, pagsubok ng taong 2020 na akala mo hindi mo na kaya? Akala ko pag nawala ang mahal ko sa buhay, hindi ko na kaya. God knows your peak. Akala ko pagka nangyari to, hindi ko na kaya. Sometimes we are thinking, Lord, bakit sa amin? Bakit nyo kami binigyan ng mga gantong kabibigat na pagsubok? Kasi alam ng Diyos, para sa inyo yan. Kaya nyo yan. Na-hospital kami, napakalaki ng bayarin. Hindi ko alam kung saan kukuha. Pero sabi ng Diyos, kaya nyo yan. Kasi pag binigay ko yan sa Kanya, hindi niya kaya yan. Alam ng Diyos kung hanggang saan lang kaya mo. Kaya hindi lang tayo tumitingin sa blessing. Yung mga tao na pinagpapala, akala natin puro pagpapala. May mga pagsubok din yan, na pag sa'yo naman binigay, baka hindi ka makipagpalit. Nakikita mo yung kapitbahay mo, buti pa sila, oh. Saya ng pamilya, ang laki ng bahay, ang ganda ng ganito. Nakita mo lang yung malaking bahay. Pero pag nakita mo, ang laki ng problema pala sa pamilyang yun, at sinabi niya, palit kaya tayo. Siguro sabihin mo, iyon na yung bahay mo. Kasi maririmata na pala. Pero ano man ang dumating na problema, when we are about to tap, yung ayaw mo na, never give up. Because God is enough. Laging nandyan ng Diyos. God knows your peak. Kaya pag may mga problema, lagi kong kino-quote sa sarili ko, alam nyo, kailangan meron kayong laging pampalakas ang sarili nyo. Aside, we have our Bible verse, lagi nating ano yan. Kasi ang Diablo nagdidikta sa iyo eh. Kailangan papasukan mo ng ibang mga salita. Lagi ko sinasabi, all is well, it is well, ayos lang, magiging maayos. I am built for this, kaya ko to. Lagi niyong isipin, God knows your peak. And He knows when to pick. Ang bata man, tinuturuan lumangoy ng kanyang magulang. Pag alam niyang lulubog na ng malulunod na, ito'y kanyang sasambutin. Ganon din tayo. Right perspective, number 17, will make your life impressive. Right perspective will make your life impressive. Happy New Year! Pero hindi naman talaga lahat happy ang mangyayari ngayong New Year na ito. Meron ba bumati sa inyo ng Happy and Sad New Year? Pero kahit alam natin na may mga malulungkot na mangyayari, ang perspective natin magiging masaya ang taong ito. Ang pinipili nating pagbati ay yung maganda. Kahit masama ang panahon, wala akong nakitang bumati ng
madilim na umaga, magandang umaga pa rin. Kasi ang tawag doon perspective. Kahit madilim, naniniwala ka, may liwanag. Hindi dahilan, hindi basihan ang pinagpapala ka materially para ikaw ay sumaya. Right perspective. Kahit simple lang ang iyong buhay, pwede kang maging masaya. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nakatira sa malaking bahay, ikaw ay masaya. Pwede kang ikaw nakatira lamang sa kubo na ikaw ay masaya. Depende kung ano ang tingin mo sa buhay. It will make your life impressive. Yan ang maganda sa buhay. Diyan tayo patas. Walang mahirap, walang mayaman, walang may pinag-aralan, walang dukha. Nagkakatalo-talo tayo paano natin titingnan ang bagay. Para sa isang tao, yung kinakain niya ay hindi masarap. Pero para doon sa isa, napakasarap. Perspective. Sabi ko nga, kung titingnan natin yung baso na ating ininuman, pwede kang sabihin ng anak mo, Usher please. Or pwedeng sabihin mo sa sarili mo, bakit bawas na yung baso? Bakit kalahati na lang yung baso? Kasi ang nakita mo kalahati na lang. Or pwede mong makita, meron pang kalahati kahit papaano na natitira sa baso. Perspective. Negatibo o positibo? Alin ang titingnan mo sa buhay? Sa taong ito, 2021, expect the unexpected. Hindi laging happy ang New Year na ito, sabihin natin. Umpisa pa nga lang ng taon umuulan na, bumabaha na. Pero whatever comes in your life, Diyos at ikaw ang magdidikta kung papaano ka magiging masaya. Hindi tayo thermometer. Alam niyo yung thermometer, pag malamig, magbabago yan, magte-34. Pag pinatay yung aircon, magte-37, magte-36. Yung thermometer, nakadepende ang kanyang feelings o ang kanyang lamig sa environment. Tayo ay thermostat. Tayo yung aircon. Mainit, palalamigin ko. Malamig, paiinitin ko. Hindi sitwasyon ang magdidikta ng ating pananaw at ng ating kaligayahan sa buhay. It is God and you, right perspective in life. Pwedeng kahit wala kang trabaho pero pwede ka pa rin maging masaya. At pwedeng may trabaho ka at ang taas ng sweldo mo pero hindi ka masaya. Right perspective will make your life impressive. 18. At any moment, very important, you will face God. Alam nyo, the Lord's mercy, it is just the Lord's mercy that we are not consumed. Sabi ko lagi kong sinasabi yun nang na-realize ko, there are many ways to die. Biruin mo, no? Ang daming paraan. Kung yung mga computer games, yung mga superhero, meron lamang 1 o 2 taan. Kailangan mayroong karakter na siya lang yung pwedeng pumatay, yung iba hindi kaya. Alam nyo sa atin, ang daming paraan. Hindi lamang COVID, kalamidad, aksidente, kalusugan, stress, ang daming paraan. Pero alam nyo, God extended our life. Pero ang reality, God may prolong our life, but someday, darating at darating ang kamatayan. At any moment, haharap ka na sa Diyos. Life is uncertain. Araw-araw may namamatay, minuminuto may namamatay, bata, matanda, walang pinipili. May we learn that at any moment, you will face God. At pag humarap ka sa Diyos, are you ready to face God? Are you ready to face His judgment? Kaya mga kapatid, this year is not just a year to build our dreams, to build our family, to
to build our life. This year is a year to build our faith to God. Bumawi tayo sa Diyos. What shall I render unto the Lord? Let us invest for the works of God. Sapagat lahat ng investment natin dito ay nandito lang sa lupa. But someday, at any moment, you will see God. How much do you invest for eternal? Hindi pa huli ang lahat. Parang SSS yan. Diba, Ate Belet? Yung ating pastor, nung malapit ng mag-pension Kuya Jess, tinaasa na. Hinapit na yung kanyang SSS para pagdating daw ng pension ay medyo maganda makukuha. At any moment, alam nyo mga kapatid, malapit na eh. Although lagi natin sinasabing malapit nang dumating ang Diyos, sabihin natin malayo pa yun, pero yung kamatayan ng tao, at any moment. Kung meron ka mang contributions na ibibigay sa Diyos, taasan mo na. Pagdating mo ng pension sa langit, may makukuha ka. Baka ang pension mo puro lupa lang, kawawa ka, maiiwan mo lahat yan. Where will you lay your treasures, your time, your talent? Use it for the glory of God. Naging mayaman ka sa lupa, pero mahirap ka sa langit. Yan ang maganda sa atin. Na hindi man tayo pinagpala ng lubos sa lupa, pero pwede tayong pagpalain ng lubos sa langit. At any moment, you will face God. Are we ready to face our Savior? Alam nyo, masarap yung tagpo na excited ka eh. Yung you have a good relationship. Pag kayo ay matagal na hindi nagkita ng iyong ama, ng iyong kasintahan, ng loved ones, ng kaibigan, pero pag okay yung communication nyo, okay yung relationship nyo, alam mo wala kang atraso sa kanya, wala kang pagkukulang sa kanya. Pag nagkita, sabik eh. Pero pag alam mo, malaki ang iyong pagkukulang, parang napapatungo ka eh. Sana when we face God, we can face God. Kaya natin humarap sa Diyos, Lord, hindi ako perfecto, pero at the remaining days of my life, sinikap kong magtapat sa iyo. Be faithful. At any moment, you will face God. Next to the last, do not forget the Lord thy God. Huwag nating kalimutan ang 2020. Alam nyo, tayong mga tao, ang dali nating makalimot. Bigyan lang ulit tayo ng pagkakataon na sumaya, nakakalimutan na natin ang Panginoon. Sa panahon, alam nyo, nung New Year, may mga putukan, hindi man ganun katagal. Ang sasaya, maingay, pero alam nyo, habang pumuputok, habang napapakinggan ko mga paputok, ang nagsisikin sa akin, anong nangyari ngayong taong ito? Ang daming problema, ang daming pagsubok, paano kami nakasurvive, may nagkasakit, kung ano-ano. May we not forget the Lord thy God. Huwag niyong kakalimutan yun. Sa oras na kayo ay inahangat uli ng Diyos, huwag niyong kakalimutan, nanggaling tayo lahat sa baba. Inalaw tayo ng Panginoon at tayo ay i-humble niya upang muli tayong itaas. Do not forget the Lord thy God. Sana sa taong ito, kasama pa rin natin ang Panginoon. Huwag tayong makakalimot. Baka naman dahil nagkatrabaho ka na uli. Baka naman dahil nakakapasok ka na uli. Baka naman dahil ang mga young people ay nakakapag-basketball na uli. Maring we can serve God today because we are on the ground. Walang-wala tayo, walang gagawin, walang pupuntahan, walang... Pero paano pag pinagpala ka na uli ng Diyos? Maalala mo pa ba uli siya? Kaya nga tayo binaba ng Diyos para makita ng Diyos. Para makita natin, eto ka. Dahan-dahan niya tayong pagpapalain, dahan-dahan niyang ibabalik ang lahat. Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Do not forget the Lord thy God. Pinakang huli. The God of 2020 is the same God of 2021. Yung Diyos na nagpala, yung Diyos na nakasama ko for the year 2020,
Yung Diyos na nagligtas sa panahon na walang bigas. Yung Diyos na nagpagaling. Yung Diyos na nagpahid ng aking luha. Yung Diyos na aking nakasama sa hirap at ginhawa on year 2020 is the same God na makakasama ko for the year 2021. How shall I fear when Jesus is near? Bakit ako matatakot? This year could be a year without fear. Yes, nandyan ang takot. But with God, His grace is sufficient. The God of 2020 is the same God of 2021. Lessons learned from 2020. Hindi na kayang basahin yan sa dami. Isa, dalawa, tatlo, lima ang matutunan natin sa mga bagay na yan. Expect the unexpected. Be ready for change. A year is tough, but still you can laugh. Save money in case of emergency. People need the Lord. Life is tough, but God is enough. Worries and worship cannot be together. Fear has nothing to accomplish. Faith to God is very essential. Take precious time with your family. Giving in times of desperate need is very unforgettable. When you are at the end, you will find your true friend. Your lips that curse God is the same lips that will bless God after He revealed His perfect plan. Trial will draw you close to God or far away from her. Genuine thankfulness will lead to faithfulness. Some precious blessings can be found in times of sufferings. God knows your peak, and He knows when to peak. Right perspective will lead to your life in present. At any moment, you will face God. Do not forget the Lord thy God, and the same God of 2020 is the same God of year 2021. Year 2021. Ano kaya ang iyong magiging kapalaran? Whatever it is, happy, sad, blessing, or curse, the God of 2020 is still the God of 2021. Classroom subjects, learning, and tests. Ganun din sa atin. This world, this life is our classroom. May mga subjects, financially, family, emotionally, socially, physically, may mga subjects na binigay sa atin ng Diyos. At mayroong mga lessons na itinuro. After lessons, there is test, there is trials. Sa pagsubok, sa mga pagsusulit sa eskwelahan, malalaman, through test, papas ka sa test, depende kung natuto ka ba talaga sa subject. Same as true with our life. Depende kung papasa ka, malalampasan mo ang taong 2020. Depende kung natuto ka sa taong 2020. Malalampasan mo ang taong 2021. Depende kung talagang natuto ka sa taong 2020. Test is just hard if you really don't know what to answer or how to answer. Mahirap yung 6x6 pag hindi mo talaga alam. Pero pag nadaanan mo yung 6x6, kahit balik-balik ka rin, hindi pa na pwede balik ka rin, magiging na. Kahit anong gawin, kahit biglaan, alam mo na. Yung mga problema pinagdaan natin 2020, maaaring problema ngayong 2021, pero pag nalampasan mo na yan, alam mo na kung paano overcome yan. Natuto ka na dyan, you are built for this year. Happy New Year. May God bless this year.